Hello everyone! Welcome to my vlog and for today's vlog, ipapakita ko sa inyo ang aking bahay sa Pilipinas. Itutur ko kayo ng panandalian. So, nabili ko yung lupa ko matagal na kasama na yung bahay na yan. And it's time na i-renovate na siya. Kaya magtutur muna tayo bago masira yung buong bahay. Hindi naman totally buong bahay kasi may matitira pa dyan. So, ayan ang pagpasok. Maliit lang siya na bahay. And ayan na yung pagpasok mo, kusina na kaagad. Tapos yan yung kitchen, tapos yung toilet na may sira na talaga siya yung bubungan, wala na talaga pag umuulan, basang-basa na talaga diyan, bumabaha na diyan kasi makikita niyo naman talagang as in sira na siya. Kasi 20 years na raw yan na bahay at hindi siya natapos na bahay. So ayan ang aking ate, siya yung naglilinis diyan. May dalawang kwarto yan at hindi naman ganun kalaking kwarto din yung na yan, yung bahay na yan kasi maliit lang talaga siya. So, okay lang. Tapos, ayan, yung unang kwarto, dinrawingan na ng aking mga pamangkin ng kanilang kwarto. Tapos, ayan naman yung pangalawang kwarto. Nung umuwi ako, hindi ko talaga siya totally, nakita ko siya, pero hindi totally talagang, nakita na yung itsura. Ewan ko, basta nakita ko lang siya, pero hindi as in na inikot ko yung bahay, kasi hanggang lang ako hanggang sala lang ako nung pumasok ako dyan. Tapos, ayan na siya, ayan yung labasan, ayan yung sobrang liit lang talaga siya. At ganyan lang yung itsura niya. Kasi sabi nung dating may-ari niya na hindi pa raw yan tapos, kaya lang dahil hindi na kaya ng money, kaya hindi na nila tinapos. And ayan na siya, no? So magi-start na yung ating renovation at saka binabaha yan pagka dahil mababa nga yung lugar, so binabaha yung yung bahay na yan, pumapasok yung tubig, kaya ang dami kong biniling diyan, buhangin, ilang din na truck na buhangin para lang tumaas siya ng konti. So yan na yung itsura niya. Super lang, super liit lang. At saka ayoko lang naman kasi ng malaking bahay din kasi nga hindi rin naman ako diyan tutuloy, parang uwi lang ako diyan pag nagbabakasyon ako. So wala nang mga kapatid ko na or pamangkin ko na ang pwedeng tumira diyan, or ang mama ko pag wala ako, kasi 1 month lang naman ako magi-stay diyan sa sa Pilipinas. So ngayon yung mama ko at saka yung ate ko yung nakatira diyan pag nandiyan sila sa lugar na yan. Kasi medyo malayo din yan sa lugar nila kung saan nakatira si mama. So pag nagpapahinga siya at gusto niya ng tahimik at malamig na lugar, nagpupunta siya diyan. At kanya naman din yan. Hindi lang naman din yan sa akin. Para rin naman yan sa kanilang lahat. Kasi hindi naman ako yung talagang maninirahan dyan. Maybe pag pag tumanda na. So baka, ayan naman yung pinaka terrace niya. Medyo malawak naman din yung terrace. Tapos yan na yung labasan. Yung lugar ko yung lupa ko na nabili, yan, 400 square meter yan. So, yung buong lugar, yan naman yung nasa, sa gilid ng bahay. Punta tayo sa likod. O, ayan naman yung nasa likod. Marami pa talaga siyang space sa likod at sa bandang gilid, pero may plan ako dyan. Ayan na yung buong bahay, papakita ko sa inyo bago siya start na i-renovate. So, ayan siya.
Start na ang renovation, sisirain na ang sisirain lang talaga, ang plano ko lang talaga dyan ay sirain yung bubungan, tapos ayusin yung CR, tapos hindi siya buong bahay. Yung katawan ng bahay ay nandiyan pa rin siya, yan pa rin siya, hindi siya babaguhin. So, ang babaguhin lang dyan na gusto ko yung bubungan, tapos yung sa loob, yung dalawang kwarto, yung pa rin siya, yung CR, yun pa rin siya. Pero, i-open yung nasa bandang kitchen, tatanggalin siya. Tapos yung may hagdan-hagdan niya na papunta sa sa may kwarto, tatanggalin din yon. Bale, parang pagpasok mo, open na siya, wala na yung pintuan. Tapos, yung pinaka-pintuan doon sa may kitchen, hindi siya magiging kitchen kasi ayaw ko ng may kitchen. So, ang magiging itsura lang niya, dalawang kwarto, sala, tapos toilet, tapos yung terrace. Yun lang yung magiging itsura niya. Tapos, yung sa taas, gagawin ko siyang parang upper deck or over deck lang muna doon sa taas kasi kung gugustuhin kong patayuan pa siya sa taas, at least na siya, ready na siya. So yun lang muna yung aking plano. Pero nung unang plano ko talaga ay bubong yung siya, yung modern na bubong. Pero after kong makausap yung friend ko, kasi nagpaano din siya ng bahay, mas sabi niya, binigyan niya ako ng ideas or ng tips na mas magandang i-flat or i-flat ko yung bubungan, at least mag-change man yung mind ko sa mga hindi natin alam. So mag-change man yung mind ko, pwede ko siyang pagawa ng second floor kung gugustuhin ko. At least ready na yung taas, at saka sabi niya sobrang masarap lang talaga sa pakiramdam pag nakikita mo na yung pangarap mo ay unti-unti mo nang natutupad. Yung mga pangarap na akala mo hindi siya magi-insist. Yung pangarap na akala mo hindi mo siya matutupad, hanggang pangarap lang, pero uh, natutupad pala siya in reality. Basta masipag ka lang, at saka masipag, wag lang tayong hihintong mangarap kasi natutupad talaga yung mga pangarap. Although medyo mabigat siya sa bulsa, pero dahan-dahan lang hanggang sa matapos ko siya. Nung una, ang sabi ko kasi lang yung bubong muna, tapos magi-stop kasi hindi naman ganun din kadali yung pagpapagawa ng bahay, at saka talagang pera kung pera talaga siya, magastos talaga kasi wala naman ng mga murang materyales. Pero pag nandun ka na, para kang naa-addict na pag nakikita mo yung improvement, yung nakikita mo na parang na unti-unti na siyang may nagagawa na, parang naa-addict ka na, sige, go, diretso na uli. Tapos, hindi mo na lang namamalayan na malapit na sa katotohanan. Medyo medyo magastos, medyo talagang masakit talaga siya sa bulsa. Pero lang, go lang, kasi minsan nga hinahanap, pag napapagod nga ako, kasi tapos sabi ko, sana yung pera ko. Pero pag nakikita ko yung mga pinag-anuhan ko, yung pinaglagakan ko ng pera ko. So, nawawala din naman yung pagod ko kasi pangarap ko lang yan talaga. As in, pangarap ko lang siya. And then, so, binigyan ako ni God ng opportunity para matupad yung aking pangarap. So, why not? So guys, please don't forget to subscribe, like, and share para sa ating susunod na update sa aking bahay serye. Thank you for watching! Subscribe! Thank you!